Sa darating na weekend, inaasang daragsa muli sa NAIA ang mga pasahero na patungong probinsya. Sa Marikina naman, 5 araw ng stranded ang ilang pasahero sa isang bus terminal. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong December 24, sana ang biyahe ni Albert pauwi sa Tacloban City para sorpresahin ang kanyang pamilya noong Pasko. Pero siya ang nasorpresa dahil hindi natuloy ang kanyang biyahe sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina. Sana pag-uwi ko ndiran 24, surprise na ito. Nagkuhan na lang 26, wala na. Anong ginawa mo nung nagsibuela? Wala lang. Ang ilang pasahero sa terminal na inabutan ng Pasko. 5 days na kami dito, stranded. Dito lang ng Mascao, nagtatawag ng mga kamag-anak. 5 days na. Hintay namin bus, wala biyahe. Pag walang biyahe, barak ko doon eh. December 23 naman dapat ang biyahe ni Mang Joaquin papuntang Rojas City. Pero naurong daw ngayong araw dahil walang barko sa Batangas. Ang mga kasama niya, humanap ng ibang paraan para maunang makaalis. Ang isa, nakasakay ng bus pa Batangas Port, pero stranded naman daw ngayon. Hindi ko alam kung makaalis kami sa barko, makasakay kami. Kung abutan kayo ng New Year. Mas lalong masakit. Nakipagpulong na ang BFCT Terminal sa mga bus company para hindi na maulit ang ganitong problema sa bagong taon. Kinulang sa bus. Sa tingin ko may mga lapses din sa overbooking. Siguro isa sa mga naging dahilan dito is yung special permit nila para sa mga added buses. Kaya kinulang din sila ng mga bus. Problema rin anya ang mga scammer. 10 hanggang 15 pasahero na ang nabiktima. Sa sobrang magmamadali nilang makakuha ng ticket, kahit sa labas na ng terminal sila nakabili, huwag silang bumili dun sa labas or sa kahit anong booth na walang lehitimong business transaction doon sa terminal. Sa loob talaga ng terminal dapat. Marami ring tao sa PITX kung saan umabot sa mahigit 100,000 ang foot traffic kaninang 2:00 ng hapon. Dagsari ng mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao. Sa NAIA, ngayong weekend, inaasahan ang muling pagdagsa ng mga pasaherong papuntang probinsya. Pagkatapos nito, January 1 at 2 na ulit, inaasahan ang pagdami ng pasahero. Mula noong mag-record high ang mga pasahero sa NAIA, noong December 21, pababa na ang bilang ng mga pasahero. Lagpas 136,000 ang bilang nitong araw ng Pasko. The benefits that they're feeling now are works that were done maybe first half of the year by MIAA, yung medyo comfortable na yung temperature. NNIC now is going to build on that. Kanina tuloy ang pagdating ng mga pasahero, gaya ng mga balikbayan. Galing Dubai ang anak ni Aling Rosario. Siyempre, tagal niyang nawala. Ngayon, ayan, makita ko na dito. Wala akong hiningin pasalubong, siya lang umuwi na, sapat na. Nang makitang dumating ang anak, happy na uwi for good. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Isang babae senior citizen ang namatay sa sunog sa Mangatarem, Pangasinan. 25 pamilya naman sa Maynila ang magbabagong taon nang walang tirahan matapos masunugan. Saksi, si Darlene Kai. Nahinto ang masayasanang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente ng Pilapil Street sa Tondo, Maynila nang sumiklab ang sunog pasado 9:00 kagabi. Nagmula raw ito sa ikalimang palapag ng isang bahay. Dali-daling lumikas ang mga residente na halos walang naisalbang gamit. Si Jean at kanyang 10 buwang gulang na sanggol tumalon mula sa ika-4 na palapag. Wala, no choice kami kasi masusuffocate kami sa loob kahit hindi kami masusunog totally talaga, pero yung suffocation, pwede na po kaming mamatay doon. Ay, yung 10 months old namin na baby, tinakpan yung ulo, pati yung likod. Tumalon po kami sa 15 feet. Ang mas masakit pa raw, ikalawang beses na itong nangyari. Nasunog na rin ang mga bahay na ito noong April 2021. Ang sakit, sobrang sakit. Kailangan, yung iisip mo, kailangan kung ano yung anak ko, isave yung anak ko kaysa buhay namin. Sobrang, talaga, devastated po yung nangyari. Sa sunog na iyon, nawala ng mahal sa buhay sina Genesis. At ngayon, sasalubungin nilang bagong taon na walang-wala. Namatayan po kami noon ng pamangkin ko. Namatay kami 3 years old. Ngayon po naulit po ulit ngayon 2024. Napakahirap po sa amin para po magkaroon po ulit ng ganitong trahedya.
Tuluyang naapula ng mga bomberong apoy matapos ang halos 1 oras. Namahagi na ng tulong ang mga kawani ng barangay sa 25 pamilya na sunugan na pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Pero lumalabas ang anggulo ng iligal na koneksyon ng kuryente ayon na rin sa mga kawani ng barangay 51. Sabi ng BFP, may kinalaman sa linya ng kuryente ang karaniwang sanhi ng mga sunog na naitala ngayong Desyembre. Bukod sa iba yung pag-iingat, maganda rin daw na maipacheck sa elektrisyan ng mga wiring sa bahay. Dahil naman sa upos ng sigarilyo, kaya nagkasunog sa mga Tarem, Pangasinan. Ang masaklap, patay ang 79 anyos sa babae na residente ng nasunog na bahay. Nagtamo ng matitinding lapno sa katawan ng may edad na biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, malaki ang pagbaba sa bilang ng fire incidents na naitala ngayong Desyembre kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi pa rin daw dapat magpakampante, lalo at nalalapit na ang salubong sa bagong taon. Red alert pa rin po tayo. Ang ating Oplan paalala iwas paputok ay activated pa rin as of this moment. Umaga, tanghali at hapon, tayo po ay nagkakaroon ng rekorida kung saan ang fire truck ay umiikot sa matataong lugar para patuloy ang pagpapaalala. Paulit-ulit na paalala ng BFP, huwag nang magpaputok, pagpabaya ng mga niluluto at agad na tumawag sa emergency hotline 911 oras na may sumiklab na po. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 2 suspect ang arestado sa ikinasang anti-drug operation sa Taguig City. Ang mga suspect huli sa akto habang nagde-deliver, hindi ng mga regalo kundi ng shabu. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng signal. Pinalibutan ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group o PDEG ang coaching ito sa Taguig City. Ikaw, Amat, ikaw ay na-arrest na namin sa sasabihin na nagdadroga. Naman nang yung sasabihin ka, huli sa akto ang 2 suspect habang nagdi-deliver. Hindi na mga regalo, kundi droga sa undercover ng PDEG. Ayon sa intelligence report na nakuha natin sa ating mga operatiba, through mga messaging app, at once na nagkaroon ng magandang usapan or usapin or transaction para dito, doon na sila nagkakaroon ng palitan ng pera at ng mga illegal na kontrabando. Nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang shabu na na-recover sa 2 suspect na dapat ay i-deliver sa ibang umorder para ngayong Pasko. Ito mga high-value individuals na nahuli natin. Ang kanilang area of operation ay dito nga sa Taguig City at mga nearby cities. So dito sila, ito ang halos sa iniikutan ng kanilang network para dito sa pinagbabawal ng droga na ito. Wala pang pahayag ang 2 na aresto na nakakulong na sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Medianoche na po sa darating na Martes at ayon sa mga doktor, tumataas po ang lifestyle-related illness kapag ganitong panahon. Kaya ang payo po nila, umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain. Saksi, si Marisol Abduraman. Ngayong holiday season, kabilang sa binabantayan sa mga ospital ang mga seasonal illness, gaya ng upper respiratory tract infection. Tumaas ang may ganyan dito sa Tondo Medical Center ng 25 to 30% kumpara nung nakaraang linggo. With the unstable weather, nagkakaroon talaga tayo ng uptick talaga ng mga upper respiratory tract infection. It's probably multifactorial, like sa weather, also yung sa control na rin nila sa bahay, minsan nakakalimot ng gamot. Karamihan sa mga may ganyan ay mga maedad at mga bata. Payo ni Doc, manatili na lang sa bahay kung hindi naman kinakailangan lumabas. Kung hindi raw maiwasan, magsuot ng mask at agad magpakonsulta sa doktor. Mahigpit ding binabantayan ang tumaas sa lifestyle-related illness naman o yung tinatawag na holiday heart syndrome. Tumaas po, alarmingly, yung mga case ng stroke and hypertension and its complications. We also had some patients po na nagkaroon ng atake sa puso, around 40%. Compared po sa last week, ang mas nakababahala pa raw, may mga nai-stroke na nasa early 30s pa lang. Para makaiwas, lalo na ngayon may mga handaan pa at kainan, payo ni Doc, kumain at uminom lang ng tama. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain at inumin ang mga maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Nirerepaso pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang gabinete ang panukalang 2025 national budget para tiyaking constitutional ito. Ang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinisiguro sa isinasagawang review na tatalima sa itinatakda ng saligang batas ang lalagdaang budget at naayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggastos sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senator Mig Subiri, na miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee, dapat matiyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas para hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at hindi maantala ang pagpapatupad. Hinahabol na malagdaan ang budget sa Lunes, December 30. Inilabas po ng social weather stations ang resulta ng kanilang voter preferences for senators na survey. Ating saksihan. Sa voter preference for senator survey na isinagawa ng social weather stations o SWS na kinomisyon ng consultancy group na Strat-based Group, napabilang sa unang 14 na pwesto sina Congressman Erwin Tulfo, re-election ni Senators Bong Revilla Jr., Bongo at Pia Cayetano, dating Senador Tito Soto, mamamahayag na si Ben Tulfo, ex-Senators Ping Lacson at Manny Pacquiao, TV host Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, Congresswoman Camille Villar at Senators Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sa kabuuan, 70 pangalan ang ibinigay ng Strat-base kabilang ang mga politiko, artista at iba pang personalidad. Isinagawa ang 4th quarter social weather survey mula December 12 hanggang 18 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,097 registered voters. 12% ang undecided o tumangging magbigay ng pangalan ng isagawa ang survey. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.1%. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.